Hello guys, good day, magandang araw po sa inyo mga ka-channel. Ang video ko ngayon ay ipakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng DIY overhead filter. You know guys, since na ang ating mga buried ARC breeder ay malapit na silang mag-hatch, so magkakaroon na ng mga krillings. So kailangan natin pagandaan yung pagdating ng mga krillings na yun. So alam nyo guys, sa isang breeder ay more or less ay nagkakaroon yan ng krillings ng mga 200 plus, at least 200 pieces. So dalawa yon. So guys, so yun, medyo marami-rami yon. So kaya kailangan nating pagandaan at kailangan nating gumawa ng isang malaking pond. At since na gagawa tayo ng malaking pond na gagamitin natin do sa ating mga paparating na krillings bilang magiging kanilang grow out pond kung saan sila palalakihin ng 4 to 5 months hanggang sila ay ma-harvest. So since na malaki yung pond na ating gagawin, so kailangan natin ng isang overhead filter. So DIY overhead filter ang gagawin natin dahil hindi nauubra doon yung mga sponge filter. Ang paggawa ng overhead filter guys, yung mga DIY filter na yan, so ay depende lang sa inyong diskarte. So kaya yan tinawag na DIY. So kayo ang gagawa niyan at depende sa inyong style guys. So ipakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa. Ito ang aking ginamit. So nakakita ko ng hindi ginagamit, nakatambak lang doon sa bodega. Ito ay container to ng mineral water. So ang ginawa ko guys, tinabas ko siya. Gagawin ko to, lalagyan ko to ng division. Gagawin ko tong 4 na chamber. So magiging 4 na kwarto yan. Pwede kayong maglagay ng kung anong mga division ang gusto nyo. But since ako ay may nakitang ito, styro, na actually recycled lang to guys. Nakakita ko na styro. Ito yung gagamitin kong division. Ilalagay ko to kasi dito. Yan. Ganyan. Ganyan guys, ayan o. Yan. So magkakaroon ng 4 na chamber yan dahil yung ito isa yan. Ganyan ang mangyayari niyan guys, ayan. So para makuha yung shape nito, gumamit ako ng pattern. Gumamit ako ng isang cardboard. So not necessarily naman na kailangan na maging fit na fit yan guys, kasi gagamitan naman natin yan na sealant. Take note lang guys, pagka ito recycled lang itong styro na to na ginamit ko. So merong mga nabibili nito na sa mga school supplies, nakakabili ng mga styro doon kung gusto niyo bumili ng styro, kasi pagka bumili kayo ng bago, so makinis lahat yan, magkabila. Hindi ka mukha nito, ito guys dahil recycled lang, may mga tinabas ako dyan, may mga tinanggal ako dyan. So since na pagka ganyan gumamit kayo ng recycled, pag binakbak niyan, naagnas yan guys, nababakbak. So para hindi yun na sumama sa tubig at makain ng crayfish. So ang gawin nyo guys, kamukha nung ginawa ko, nilagyan ko ito ng sealant. Nilagyan ko ng sealant yan, pinahid ko dyan, kinalat ko. So pag natuyo yun, ayun na guys, so hindi na sila mababakbak. Ganito na guys, ganyan ang mangyayari dyan. Ipapasok ko ito dito, ayan, magiging 4 yan. Pag pinasok ko dyan yan, ayan, ganyan. Ayan guys, ayan, 4. Yung kasing 4 na chamber na yan guys, dito ilalagay yung mga filter medias. So ang mangyayari dyan guys, pagka ganyan yan, ayan, mayroong mga filter dyan yan. Ang mangyayari kasi dyan dadaan yung tubig. So pagka halimbawa pumasok dito yung tubig, dadaan dyan sa lahat ng chamber na yan, at lahat ng dadaanan niya na yan, puro may mga filter medias yan. Yung mga filter medias na yun, mga labaraks na yun, yung mga elements na yun, pinamamahayan yung guys ng mga beneficial bacteria. Kaya pag dumasa kanila yung tubig na galing dito sa labas na hindi pa napipilter, so may mga harmful bacteria yun So pagdaan sa kanila, pinapatay nila yung mga harmful bacteria. Tapos babalik uli yung tubig dun sa pan. So clear na siya, malinis na siya, fresh na uli siya. So ganun guys. Parang ganito rin guys yung function nun sa sponge filter. Kaibahan lang guys, ito kasi mga sponge filter, sabi ko nga, good lang ito sa mga maliliit na aquarium o mga tank. So pag malaki na yung pan, kailangan nyo na gumawa ng overhead filter. Itong kabiyak na to, buo ito guys, buo itong isa na to, itong side na to, buo ito. And then ito, isang pirasong ganito lang to, ito isa na to, isang ganito lang to na idinikit ko lang siya ng sealant. So
ganyan, idikit nyo rin siya ng sealant. At ito na to, itong isa naman na to, ididikit ko rin din siya ng sealant dito. Ayan. Bali ganyan na mangyayari dyan guys. Ayan. So mapapansin nyo guys, bakit hindi sagad dito? Ha? May awang dito sa ilalim. Dito kasi, ito nakita nyo, ito sagad dito. Ayan. Close ito dito sa ibaba. Pero dito sa kabila, may open siya dito. So may daanan siya. Ibig sabihin niyan guys, dito kasi unang papasok yung tubig, yung galing sa labas. Dito yung inlet. So yung pasukan ng tubig. Pag pumasok dito yung tubig guys, so wala siyang lalabasan. Dito siya dadaan sa ilalim. And then, so pagdaan niya sa ilalim, ayan, papaibabaw yan, aangat yung tubig. So pag umangat yung tubig na ganon, so pagdating naman niya dito, kaya ito mababa guys, hindi pantay dito. So pagdating naman niya dito, bubuhos naman siya dito sa kabila. So ayan guys, iniikot ko lang guys. So pag angat ng tubig na ganon, pagdating niya dito, so pagdating dito, babagsak naman siya dito. So mahuhulog na dito siya sa kabilang chamber. So ganun lang, palipat-lipat lang guys. And then parang up, down lang yung tubig. Bubutasan naman natin dito. Ito yung magiging outlet. So ang ginagamit lang mga pandikit dito guys, sealant. So kailangan lang may sealant kayo. Pahiran muna natin to ng sealant. Lagyan natin ng sealant to. Yan, yung mga gilid na ganito. Ayan, saka natin ngayon lalagay. Ayan na guys. Tingnan nyo So yun. Tingnan nyo, meron siyang awang doon sa ilalim. Then next, ito na may isa. Lagyan din natin ng sealant. Then pati itong kabila. So ito na guys, nakita nyo na. Ayan na. And then, saka nyo isil yung mga lagyan nyo din ng sealant, yung mga gilid na ganon. Ayun. Isisilant nyo pa yung mga gilid na ganon. So guys, eto na siya. Ayan, naipix na natin. Naipix na natin yung division nyo sa loob. So, okay na. Dalawa yung ginawa natin na butas. So, next step na gagawin natin ay ito. Kakabitan na natin siya ng ganito, yung pinakatuluan. Magiging tuluan ng tubig. So ito guys, PVC pipe lang ito na nakikita nyo na to, yung mga nakakabit sa mga gripo natin sa bahay. So D-media. So and then saka dito nilagyan ko ng ring. Ito yung pinaka ring niya guys. Ito magsisilbing stopper to pagka ikinabit ko dito. Ayan stopper siya. At the same time makatutulong to, makapagpapatibay kasi lalagyan natin to ng sealant mamaya. So, para didikit din siya gano'n. So, makakatulong din siya makapagpatibay. So, ang ginamit ko lang dito guys na pandikit, S-Blue. So, yan. Meron lang akong S-Blue. Yan. Yun ang S-Blue na ginamit ko dito. So, ito guys, lalagyan muna natin ng sealant dito. Yun. Para pagka kinabit natin doon, kakapit siya. So, ito nga pala guys, yung ring na to. Yung mga ring na to na pinagputol-putol ko. Coupling ito. Coupling to ng PVC. And then gagamit tayo ng S-Blue uli. Papahira natin ng S-Blue to. Ayan, lalagyan pa natin ng isang ring pang ganon. Para doon naman sa loob. Para talagang magpipit talaga siya. So lagyan natin ng S-Blue. So ito guys, papasok na natin. Ayan. Tapos itong ring kakabit na natin. Ayan guys, tingnan nyo guys, yun So talagang pit na pit siya. So, nakapress talaga siyang gano'n. Kaya maganda yung kabitan nyo ng ring. Ayan. At the same time, ito, ayan, may sealant dyan sa gilid. Nakikabit na natin. So, ito, isa pa. So, ganun din ang gagawin natin dito sa isa. Meron pa akong isang naka-reserve na ikakabit dito. Ayan, ganun din gagawin natin. So, guys, ito na siya.
Ayan na guys, oh. Meron na siyang tuluan, nakikabit na natin. So, lalagyan na natin siya ng mga filter medyas. So, ito guys yun, yung mga filter medyas. Ito yung ilalagay dun sa bawat chamber. So, meron tayong iba-ibang klase ng filter medyas dito. Ito mga in-order ko lang sa online. Siya nga pala guys, kaya dalawa yung nilagay ko na outlet ng tubig. So, baka medyo malakas yung, o masyado malakas yung pump. Yung pasok ng tubig. So, kung hindi kayanin ng isa, so mag-overflow. So guys, i-test ko na yung aking ginawang overhead filter. So, ito, ilalagay ko na yung pinaka-filter niya. So, 3 layer to. Nabibili lang ito online. So, 3 layer to. Ginawa kong 3 para siguradong masasala talaga yung dumi. So, ilalagay ko siya dito sa pinaka-first chamber, yung siyang inlet. So, since na dito yung unang papasok yung tubig, kaya dito ko siya ilalagay. So, ayan guys. So, alam nyo guys, pagka meron kayong overhead filter, isa sa pinakamahalagang gamit ng overhead filter ay itong tinatawag na, ito guys, itong tinatawag na submersible pump. Ito yung submersible pump guys, ito yung pinakamahalaga sa overhead filter. Ang function nito is, siya yung mag-aakyat ng tubig papunta sa inyong overhead filter. So, kung nakakita kayo guys ng mga pole, kung nakakita kayo ng mga pole sa mga garden, ito yung ginagamit nila doon, submersible pump. Ang lakas nito ay depende sa kanyang watts. So, nabibili din ito online. So, kamukha nitong binili ko na to, 14 watts to. So, hindi masasabing malakas siya sa kuryente. So, okay lang, kumbaga. So, titingnan natin kung gaano kalakas yung 14 watts. So, ito guys, tetestingin muna natin sa timba na may tubig. So, assuming na yung timba na yan, na yung pinaka-pond. So, titingnan natin. Diyan natin ilalagay. So, ayan. Ilalagay natin yung submersible pump dyan. Ayan guys. And then, lalagyan natin ito. So, ayan guys. Yung sa inlet, siya yung unang pasukan ng tubig. Ayan, dyan sa dadaan. And then, pupunta siya sa second chamber. Tapos, bubuhos siya dun sa pangatlo. And then sa pang-apat at last chamber. Dun na siya. And then, may outlet tayo doon. And then, ayun, babalik sa pond yung tubig. Ayan guys, oh. Tignan nyo guys, oh. Lahat ng mga filter medias, dinadaanan niya. So, kaya nga, kung yung mga harmful bacteria pagpunta sa kanya, papatayin na niya yun. Kaya itong nahuhulog na dito, yung nilalabas din sa outlet, mga fresh water na yan. Up and down, in and out, yung flow ng water. So, malakas guys. Yung 14 watts, malakas. Okay na yon. Enough na yon. Yung 14 watts na binili ko, okay siya. Ayan, maganda yung nabili kong brand. Ayan, kita guys, dalawa yung outlet niya. So, kaya-kaya niya yung volume ng tubig. Kaya-kaya niya ibuga. Hindi mag-overflow yung overhead filter. So, ganun lang guys. Ayan, meron na tayong overhead filter. Ang susunod natin gagayak ngayon ay yung pond. Yung malaking pond na lalagyan dito na magiging grow out pond para sa mga trailings. So guys, hanggang dito na lamang at maraming salamat guys at sundan nyo pa yung mga susunod kong video para naman sa update sa pagdating ng ating mga trailings. So maraming salamat guys.